Ako si Jimboy Gabuti. Ibali, ito na yung pangalawang kwento ko, yung nasa loob na ako. Ibali, ang posisyon ko doon, CEO RSDG ng Compact. Ibali, yung vertical unit ng NPA na ang gawain is pang ano ng army, pang away ba? Panglaban na unit ng region. Ibali, yun ang unit namin yung kung sa ranking, ang unit namin ang pinakamataas na panglaban sa army sa region namin, yung kanang kamay ng region. Ba't ka napunta doon, Jimboy? Ang ano kasi, naghanap sila napunta ako sa vertical kasi naghanap sila ng CO kasi yung mga CO doon nung una pa is may disciplinary action na nangyari doon sa discharge yung mga CO. Tapos galing man kaming Sambuanga noon kasi doon kami na dispose. Isang taon ako doon. Tapos pagbalik ko dito sa region namin sa NCMR. Ano nga ulit yung region nyo? NCMRC, North Central Mindanao Region. Okay. Ang kuha namin, region. Tapos RSDG Compact, Regional Centro de Gravidad ng region ng NCMR, ang unit namin. Anong mga lugar ang area nyo? Ang area namin is 4 na probinsya. Bali, probinsya ng Bukidnon, Agusan del Sur, Agusan del Norte, at Misamis Oriental. Yun ang iniikot-ikutan ng unit namin. Bali, 4 na probinsya. Tapos may marami pang mga unit. Ang mga NCMR. Tapos maraming vertical din. Bali, kami yung pinakamataas na vertical sa buong region. Tapos, ang unang ko talaga sa loob, unang training ko, kibali pagsalpak ko nakaranas ako ng TO, gira, putukan. Ano nga ulit yung TO? Tactical offensive. Ano ba yun? Para sa mga, ano ba yung tactical offensive? Ang tactical offensive is, ikaw yung magplano para bumira sa army. Magbira ng army, mag-TO, yung tactical offensive na sinasabi ko. Ibali, ikaw yung magplano kung paano mo i-raid, paano mo i-encounter yung militar. Ibali, yan ang TO. Tapos, una kong naranasan is raid ng patrol base ng Sambuanguita sa side ng Cabanglasan, lungsod ng Cabanglasan, Malaybalay, Bukidnon. Taong 2009, March 29. Hindi ko talaga makalimutan kasi anibersaryo ng hukbo yan eh. March 29. Anibersaryo ng hukbo, Kilusan. Advertisement muna, na-post ko na rin yung kasama mo na doon at na-post ko na rin yung Kapgo na nakalaban nyo doon. Sige, ikukwento ngayon ni Jimboy paano nila in-execute sa Sambuanguita. Tapos, siyempre, kung mag-conduct kami ng TO, yung sinasabi kong tactical offensive, matagal-tagal ang proseso kasi ihanda mo yung mga datos bago mo ikasa yung raid. Ang ginawa namin, siyempre, gumamit kami ng mga civilian para makalapit dun sa kampo para matingnan kung ano ang sitwasyon, ilan ang mag-duty, tapos kasi ang binabasihan ng tactical offensive namin is yung kahinaan ng kalaban. Ano talaga yung kahinaan nila? Ang ang nangyari, mga 3 buwan ata bago na buo yung datos sa detachment na yon. Ang ginagawa namin, ikot-ikot lang kami. Halo kami sa civilian, may mga mga civilian na kasama namin, may estudyante, lakad-lakad kami doon sa paligid, tingin-tingin. Tapos, kinakausap namin yung mga civilian, anong ginagawa ng mga nasa kampo dito. Sabi nila, kadalasan lumabas sila dito, mag-inom, tapos may malapit na tindahan doon.
sabi namin, kasi isa ako sa nagkuha ng datos sa Sambuangita. Pero sandali, Jimboy, hindi, siyempre hindi mo pinapakilala na NPA ka. Oo, hindi. Sige nga, paano mo kinuha yung isang civilian? Sige nga, yung bata ka pa eh. Oh, Paano? ganito Ano ang style? Oh. nangyari. Kibali, ang ginawa ko, siyempre, nag-ano ako sa lugar, sa Sambuangita. Bali, ano ba yun? Nagsika, social investigation and class analysis yung tawag sa amin. Kibali, naghanap ako ng mga mahihirap din na pamilya na nag-aaral ang mga anak nila doon sa Sambuangita. Kibali, ganun ang ginawa ko. Tapos, may doon sa sitio Mahayag. Yung Mahayag, isang barangay ng Kabanglasan din na sakop ng St. Peter, Malaybalay, Bukidnon. Ibali doon man kami nakabase noon sa mga panahon na yun. Doon ako naghanap. May mga luma din na nag-aral doon sa sentro ng Sambuangita talaga. Tapos, doon, kinausap ko. Tapos, naging barkada kami. Tapos, hindi ako nagpakilala na hindi ako. Hindi ako nagpakilala. Sabi, magsama lang ako sa kanila pag pumunta doon sa Sambuangita. Para sa ako, mag-ikot-ikot lang. Sandali, bakit nyo pala napili yung Sambuangita? Kasi yung Sambuangita, nung panahon na yun lang ang detachment na nakatayo doon sa sentro talaga ng sakop ng Upper Pulangi. Yung buong Upper Pulangi. Maraming barangay man yan ang sabing Upper Pulangi. Kibali, isang cluster man yun isang kuwan man yan ng munisipyo. Tapos, ang plano kasi nun, mag-organize sa cluster na yun. Mag-organize kami. Tapos, hindi kami mag-organize kasi may detachment, may patrol base. Kaya gusto namin maalis yung patrol base na yun. Kaya, naplanuhan na ipaalis natin yung patrol base, pero itiyo natin, i-raid natin, para makuha yan. Pag makuha na yan, lalapad na yung organizing natin. So, wala nang sagabal sa pag-organize natin. Sabi ng kasama namin. Nung time na yun, hindi pa ako CEO ng RSDG Compact. Kibali, team leader pa lang ako. Bakit ka na-promote agad? Ilang taon ka pa lang noon sa loob? Mga 22? Pero ilang taon ka pa lang noon? Mga 2 taon pa lang ako sa loob. Team leader ka na kaagad? Oo, team leader na. Kasi, maliban sa raid na yan, nakaranas na ako ng mga harassment. Yung tinatawag naming harassment is yung 3 tao lang na magbira ng army pag mag-operasyon. 3 tao lang kami magsama-sama. Ikwento mo nga yun. Yan ba yung git-git? Oh, git-git. Yung Ikwento mo nga yung style git-git. Ano ba yun? Yung sa git-git, hindi pa ako nag-team leader. Pag sampa ko pa lang, 1 taon pa lang ako, marami ng inkwentro na nasamahan ko na yung mag-git-git. Ang operasyon nung una is tag 50, 30 magsama yan. Tapos napakalaking tracking, tapos marami ang tropa na makita mo. Tapos ang experience ko dyan is mag-git-gitin namin, 3 lang kami. Git-gitin. Ang purpose lang is mapin down yung operation para hindi makapasok sa loob. So, sige, yan mo, saan kayo pumoposisyon? Ano to, kwentong mandirigma to? So, paano yung style git-git? Paano? Ang sa git-git, unang-una, may mga contact man kami ng mga civilian, hindi pa man uso ang Android nun. Bali, keypad pa lang. O, ang mga masa, wala pang keypad. Ang ginagawa nila is yung tinatawag namin na layason, yung pasabilis. Yung nasa komunidad, papunta sa kampo namin, magsabi na may pumasok na sundalo, dyan sa namin, tapos papunta dito sa bundok. Sabi nila. Pag malaman na namin, maghanda na kami ng mga teams. Ang teams namin is 3, 4 pinaka-dami. Tapos nakaranas na ako ng mga ganyan. Sabi, i-git-git nyo yan na ang column na yan. Tapos may 3 grupo man ng army, mag-operation. Tapos mag-sectoray na kami. Sabi nila, dito kayo ang mag-git-git nito. Kayo naman na team, kayo ang mag-git-git dito. Bali, ganun ang ginagawa namin. Tapos, ang una naming gawin para malukit namin yung kalaban is ilukit namin kung saan nanggaling ang tracking, saan sila na sityo nag-akyat.
Pag malungkit na namin, sunod-sunuran na namin yan. Sundan na namin ang trackings. Hanggang maabutan namin na naka-harbor yung trupa. Tapos pag maka-harbor na yung trupa, iikutan namin yan 360 yung kampo nila. Hinaharboran nila. Ikot kami 360. Para makita namin kung saan kami paborable magbira. Kasi mahirap man kung naka-low ground ka, tapos wala kang cover, mga ganyan. Tapos ako, ignorante pa man ako nun, hindi pa ako yung pinakauna talaga. Naranasan namin, 35 yung ginit-git namin, 35 na army, tapos hindi pa, marami talaga. Pag simula ng putok, akala mo kung anong mangyari sa'yo kasi daming tatlo lang kayo. Tapos, hindi mo alam kung masugatan mo yung kalaban mo kasi puputukan mo lang. Wala kang experience pa. Putukan mo lang talaga, hindi mo talaga. Pero Hindi. kita nyo naman yung kalaban, ibig sabihin, sundalo. Oo. Kita mo naman sila, di ba? Oo. Pero putukan mo lang, hindi kailangan mo Oo. tamaan, ganon? Yung una pa lang, parang, kuwan lang ba, for samba lang yung kuwan namin. Hindi talaga naka-aim yung kuwan. Ang team leader lang namin yung naka-aim, pero kami hindi. Susunod lang kami, nakaganon lang kami, pero wala kami nakitang tao. Pero alam namin kasi, kuwan man, may mga kuwan man sa trupa, yung maingay sila ba, maingay, tawanan, mga ganyan, dyan bandaw, bale, ganyan lang ang kuwan mo. Tapos, putok ka lang ng isang magasin, takbo na agad, takbo. So yun na sigit-git. Oh, yun ang Pag sagit. nakaputok ka, Takbo agad. Pag magkuman na yung team leader mo na takbo na talaga. Sabi na, withdraw na. Bali, may mga ganyan na mga kuwan, naranasan ko bago ako nakaranas ng sinasabi namin na tactical offensive, yung mang-read na talaga ng mga kampo, mga ganyan. pero noon, nung nanggigit-git ka, kasi kanina medyo duda ka pa na, parang, bakit ba ako nag-NPA? Oo, Ganito. oo. Pero nung nanggigit-git ka na, medyo kumbinsido ka na talaga na Oo. NPA ka na. Oo. Kasi parang graduation mo yan eh. Ganon. Bago ka, parang hindi ka NPA kung hindi ka nakaranas ng git-git. Ganun ba? Oh, yan ang unang pagsubok mo sa loob na parang siga ka na kung makaranas ka ng isang git-git. Ganun ba yun? Oh, parang ganun nung una. Sa amin kasi test mission ang tawag dyan eh. Oh, dismiss yun. Sa amin Okay, ganun. Kaya maraming mag-volunteer. Pag Ganun. mayroong git-gitin yan, maraming mag-volunteer talaga. Hindi ako absent. Pag may sabi na git-gitin to, mag-present talaga ako na sama ko dyan. Hindi, dahil, Kasi para hindi ka bulihin ng mga kasama mo. Hindi ka Kansawan. hindi ka kansawan ba yung sa Bisaya pa. Hindi ka bulihin. Kaya kumuha ka ng maraming git-git para hindi ka makansawan. yung pala yun. Bali ganun ang nangyari. Kaya pagdating dun sa yung sa mga raid naman, yung mga TO na, malaking mga plano na magbira. Ang habol mo dyan, para hindi ka naman kansawan, mag-volunteer ka na mag-team leader. Team leader, mag-squad leader. Malaking bagay ba yung nagkakantsawan kayo sa loob na... Hindi naman mas... Pero nakaka-apekto rin sa pagkalalaki, gano'n? Oo, naka-apekto kasi may dala-dala kang baril. Wala ka namang isang enkwentro. Gano'n. Oo, ganyan. Kahit ano pa kaganda yung baril mo, ano pa yung forma mo na para si Ruben Padilla ka, pero wala ka namang enkwentro kahit isa, mabuli ka. Kansawan ka talaga. Gano'n Oo, pala. bulihan ka talaga. Bali, ganyan ang mga nangyari. Nung sa Sambuanguita, kung balikan natin, mahirap mag-ipon ng mga paniktik doon, mga datos. Kasi ang kinakailangan ng commander namin is maghanap ng sasakyan. Tapos kunin yung mga kahinaan ng kalaban. Ang kalaban na sinasabi ko is yung gobyerno, yung militar, yung army. Kasi yun ang tawag din sa amin nun. Ibali, may timeline na ibinigay sa amin. Sabi, mag-ipon kayo ng datos paniktik sa ganitong buwan. Kailangan kumpleto na yan. At ialay natin sa anibersaryo natin yan. Sabi ng commander namin, is March 29 man yung anniversary. Sabi namin, parang kakayanin yan kung trabahuin lang talaga, sipag-sipagang trabahuin. Tinatrabaho namin. Tapos,
Hindi pwedeng lakarin kasi makadaan sa maraming sibilyan. Yun ang pinakahirap na kuwan doon na ginawa namin. Tsaka nasa taas ng kaunti ng hill, di ba? Naka-high ground yun. Naka-high ground siya. Oo, high ground yun. Tapos nakuha namin kung ilan ang duty, kailan mag-inom. May mga ganyan na mga kuwan ang kinuha namin. Tapos, pag-report namin na kumpleto na ang datos, ito ang mga kuwan. Ito ang kurma, may krukis, may skits na sa detachment kasi inikot-ikutan namin eh. Pagkatapos nun, report kami, mga intel, report kami dun sa commander namin, ito ang mga datos. Sabi ng commander, approve na to, okay na to. Ang problema natin dito, hindi natin malakad papunta dyan. Kailangan tayong magsakay. Kailangan natin ng sasakyan. Paano tayo makakuha ng sasakyan? Ang ginawa namin, sabi ko, may kakilala ako na tao na may mga sasakyan dyan. Tapos ang biyahe niya is pupunta dito. Pwede dito tayo mag-loading. Sabi ko. Ganun. Mga 2 sasakyan. Kaya pinuntahan ko, kinausap ko, hindi ko naman sinabi na gagamitin ng NPA. Kasi binangga nyo yung truck na yun. Tabarik nagiba yun. Nagiba kwento eh. Sige, tuloy natin. Tapos sabi ko, may ipapakuha ko doon na luya, yung pangbinta ba, na tinatanim ng masa. Sabi niya, mga ilang sako? Sabi ko, siguro mga 20 o 30 sako yun. Sabi, may sasakyan ako doon gamitin mo. 2 yun. Kaya sa araw na yun, ang plano talaga namin, alas 11 ng umaga, andun na kami. Kasi may relibo na ba na makakuan doon. Kasi nakainom na yung iba, karamihan nangakuan na, lasing na. Sabi namin 4 lang yung kuan natin. Kaya natin yan. Tapos ilan kayo? 91 kami doon. 91. Tapos 4 yung kalabanin namin doon sa loob. Sinakapisan niya. Yung pisan niya na yan. Sandali, matindi-tindi rin pala ang tapang nila. Kasi nabuhay sila, 91 pala kayo. Oo, marami kami doon. Kung hinati lang namin ng 2 platoon kibali. Pero mga tig 40 plus yung platoon. Si bali ganun ang nangyari. Tapos, sabi namin, sige, sakay na. Nagloading kami. Dapat alas 11, makadating na kami sa detachment. Kaso, yung pag-practice ng driver, kasi nag-practice pa dun sa na-hold namin kinuha na namin yung sasakyan. Ay, yung kasama nyo na yung driver? Yung driver, kasama na namin. Tapos sinabihan namin ang driver na huwag ka nang dito ka lang kasi hiramin namin yung sasakyan. Tapos nagulat yung driver. Tapos sabi niya, akala ko luya yung kukunin dito. Bakit kukunin yung sasakyan? Huwag ka nang Sige, gamitin. Isasauli naman namin mamayang hapon. Yung sasakyan. Hindi na makaalis kasi maputik. Di natagalan kami pagkuha sa sasakyan. Mga alas 12 na kami nakadating sa detachment. 2 sasakyan yun. Pagpasok pa lang namin sa detachment, inahati sa 2 yung detachment Itong admin na malaki, dito talaga yung buong kampo. Tapos itong nasa high ground na gilid ng karsada, may 3 kaa doon. Tapos, pagpasok pa lang namin, na may kuwan man kami natrapal sa taas ng sasakyan, hindi kami makita. Napunit yun, na kuwan ng, na kuwan sa gate. Napunit. Nakita kami ng kapgo. Andun, inambus na kami. Na nakasakay pa kayo? Nakasakay pa kami. Pa yung sasakyan. Doon pa lang sa sasakyan, pagpasok namin, 4 talaga yung natumba sa amin, patay agad. Ganun ba? Kasi 40 plus kami doon, nagsiksikan kami doon sa hindi kami makagalaw. Kaya inambus kami. Patay ang 4. Pagpasok namin doon sa loob, pag-assault ng kasama namin, isang squad yun, yung 7. Napansin namin na hindi na pagtalon nila, tumba lahat. Sabi natumba lahat yung 7 ba, pagtalon nila sa sasakyan, kasi mag-assault na sila. Pagtalon nila, pag-abante nila, sabay sila na nakadapa lahat. Na tinamaan? Tinamaan na pala. Dito lahat tama.
Eh di magaling talaga yung lumaban na kapgo sa inyo. Matindi. Oo, kasi igaran pa naman yung iba, yung carbine, na true intro pa naman ng kuan. Kahit may kuan ka na cover, lagpas yun. Tapos, sabi ng commander namin, ako man yung nag-observe kasi doon lang ako sa sasakyan. Ako yung, kibali payong kami nun, payong. Sabi ng commander, asa na ang assault? Tapos, sinabihan ko ang commander na, nakadapa man sila lahat, hindi gumagalaw. Tapos may nakabunot man ng granada na kuan ba? Hindi na naiputok, hindi na naitapon. Hindi na itapon. Sabi niya, baka, kuan na yan, hindi na yan mag-assault. Pinuntahan namin. Talon kami, pinuntahan. Patay na pala yung 7 na nakadapa. Yung Pero binabagbagan kayo nung kapgo sa taas. Binagbagan kami dun sa sasakyan. Grabing putukan nun. Tapos, sabi ng commander, ikalawang squad ulit. Assault, ikalawang squad. Ganun pa rin ang nangyari pag pasok doon sa trinsira. Ganun pa rin, may natamaan sa likod, may dito sa kuwan. Yung sa trench sa labas. O trinsira sa loob na ng detachment. Nakapasok na sa loob. Nakapasok na pala kayo. Nakapasok na. Tapos, sabi namin, bakit ganito kadami ang nakalaban natin? Na 4 naman yun. Ganun pala, nakapasok na yung relebo ng detachment. 16 yung nakalaban namin sa loob. Pag alis nila, isa na lang yung pumuputok. Yung parang yung Luransa na sinasabi mo, yun ang nang-score talaga sa amin. Hindi namin makita kasi grabing putok namin eh. Pisanya. Pisanya. Yung Pisanya. Pisanya. Yung kaano yun. Hindi namin makita. Kasi parang sumabay siya sa putok namin kasi daming putok namin. May mga kami rin, mga malalaking putok. Dinalhan namin ng bar, yung mga M60, dala namin lahat yun. Sabi namin, hindi na to kaya. Tapos pag withdraw na, sabi ng commander, alauna na yun ng hapon eh. Tapos ang init. Sabi ng commander, hindi na kaya to. Sabi nila, maniubra natin. Ganun ang nangyari, maniubra namin. Napatayan pa kami ng 3 doon sa trinsira. Pinasok namin yung trinsira tapos maniubra dito sa gilid. Sandali, di ilan na patay sa inyo? 3C yung patay namin doon. 3C. Tapos, ilan lang yung nadala namin sa sasakyan pag withdraw namin. Mga 3 ata yun. O 4 yung nadala namin. Na ang iba doon nasa detachment na namin. Pero hindi nyo nahalata na ilan lang yung pumuputok sa inyo? Halata namin. Pero ang problema dun is parang nakapwesto talaga yung Hindi talaga namin masugatan yung kasi naka-cover siya eh. May paksol na magandang posisyon niya. Kahit anong dami namin na buhos namin na putok, hindi talaga matanggal siya dun. Plastado kasi yung patrol base na yun. Malalim ang trinsira tapos yung mga paksol parang estimated na ang paksol ba, pag ginanon mo ang baril mo, kinalabit mo, sugatan talaga yung nasa labas. Parang nakakuha na ba. Ganun ang nangyari. Tapos, iniwan na namin yung mga kasama namin. Kasi, wala ko walang iwanan sa NPA. hindi kaya kung nasa, Ganun ba? Oo. Tapos maraming namatay doon. 3C. 13? Habulan. Grabing habulan nun. Pagkatapos nun, nabul kami ng operasyon. 3C ang patay namin, tapos ang sugatan na inuha namin ng duyan, mga 8. Yung kinarga namin sa duyan. Tig-2 tao ang magbuhat yun. Tig-2 tao. Grabe talagang hirap. Yun ang pinakauna kong karanasan ng malaki na TO. Pero nalo moral ka, siyempre. Hindi rason ka sa inyo. Uuwi na sana ako nun. Kasi malapit man yun sa amin. Kung lakarin ko, mga 1 gabi lang siguro. Makauwi na ako. Makonsensya ako sa mga kasama ko kasi maraming sugatan eh. Ang sugatan sa amin, mga 1 siguro. Sobra 20 ang sugatan. Ang itinago ko na baril sa panahon na yun is 38. Yung mga malalaking baril. Ano yung sabihin tinago? Yung itinago ko sa gubat kasi wala nang makadala. Kasi namatay na yung nagdala nun at saka sugatan na yung iba, hindi na makadala ng baril. Kinuha ang mga baril tapos ako ang nagtago. Tinago ko. Mga 38 ata yun na baril. Pero bakit mo naisip umuwi na nun? Sabi mo kanina, medyo okay ka na
taga-gitgit. Ito, una mong... Nalumural ako kasi talo yung ano namin. Maraming unang pagkaranas ko ng makakita ng kasama mo sa ilang taon, tapos makita mo na sugatan, tapos namamatay, tapos iniwan. Nalumural talaga ako nun. Sabi ko, sus, may pinagsumpaan pa man tayo dito, tapos iniwan natin yung mga kasama natin na nandun sa detachment. Sabi ko, may mga pa-high moral din yung mga commander na ganito talaga ang nangyari sa TO. Kasi barilan to eh. Sabi nila. Oo nga no, barilan pero grabing sakripisyo nun. May buhat-buhat ka ng mga kasama mo na napatayan pa kami ng isa sa withdrawal nun. Gano'ng kahirap ba magbuhat-buhat ng kasama sa up and down ng bundok? Oo, napakahirap kasi pag mag-akyat ka, ingatan mo talaga yung pasyente mo kasi kung malaglag, mapatayan eh. Mapatay, tapos may dextrose pa na napakahirap talaga. Tapos tatabasan mo yung daanan mo kasi masukal man yung gubat. Napakahirap. Mga 2 linggo, saka kami nakadating sa pinakasipti na talaga na ano. Ilan ng tao mo ang team leader ka eh? Ilan yung tao mo nang namatay o sugatan doon? Ang team leader ako nun, sa tao ko, sa team ko, walang namatay. Pero may sugatan 2. May sugatan 2, pero makalakad naman. Kaso hindi lang makapagbuhat ng baril kasi dito ang mga tama lahat sa kamay. Bali, ganun ang napakahirap. Pinakauna ko na sa Sambuanguita. Pero anong natutunan mo doon sa sarili mo? Yung nga, bakit ka, sabi mo, muntik ka na umalis, pero bakit ka... Ang lang sa akin doon, naawa lang talaga ako sa mga kasama ko. Kasi yung namamatay, may mga close ako na barkada noon. Tapos mga sugatan pa na kasama pa ako sa nagbuhat-buhat ng na close ko talaga ba, kababata. Kung sa loob pakibali, kababata ko sila. Na kami palagi nagsasama, kung saan kain, sama kami. Magdubol nga kami ng duyan. Tapos namatay yun. Yun ang nakapahay moral sa akin. Nasabi niya, kung mamatayan tayo dito, wag nating isipin na makapalo moral sa atin. Dapat mas ma-high moral tayo kasi natin sila. Parang iganti natin sila ba? Sabi ng mga ganun pala yung nyo. Ganun yung style nyo pag mamatayan. Ganyan ang doktrina talaga. Bawat buhay natin, high moral ng kilusan yan. Kung mamamatay dito sa loob, ganun mas mabigat pa sa bundok ang buhay mo. Ang kibali sa buhay mo kung mamatay ka sa loob. Yun ang kasabihan namin sa loob eh. Kung mamatay ka dito sa labas, mas pa sa balahibo ng manok ang buhay mo. Mas magaan pa sa balahibo ng manok ang buhay mo kung dito ka mamatay sa labas. Walang silbi, parang gano'n. Parang walang silbi. Yun ang sinasabi nun. Naniwala naman kami. Sabi namin, kasi sama-sama tayo dito, namamatayan tayo. Ganyan. Pero parang malilimutan mo na na talaga ang ang gusto mong marating. Kung bakit lagpasan mo yung mga hirap na mga ganyan na hirap. Yung napapatayan ka, nasusugatan ka, yung hindi ka makakain, hindi ka makatulog, kahit ulan, lalakad ka. Ganun ang nangyari pagkatapos ng Sambuanguita. Ulan, tapos gabi, maglakad. Kasi kailangan maglakad. Ulan gabi kasi hinahabol kami ng army. Nakabuntot sa amin yung army. Yan ang second episode ni Jimboy. 18 years sa Kilusan, commander ng RSDG. Yung susunod niya encounter, sisimulan niya muna yung hirap na dinaranas ng isang katulad niya na nagdadalawang isip ng kaunti pero hindi na lang ulit dahil gusto ko na ulit mag-NPA pero mahirap. Yun, doon niya sisimulan ang susunod na episode.